Ito po mga kaibigan, tignan po ninyo kung gaano naging masaya ang mga taga-Naga sa pagpunta ng ating Pangulo at maraming tulong na ibinigay at ipagkakaloob ang Pangulo. Walang isyong politika. Kahit magkalaban sa politika, ngayon po ay nagtutulungan na. Kaya pabor ito sa mga taga-Naga City na ang mayor ay dating Vice President na si Leni Robredo. Ito, tingnan nyo si Leni. Evacuation center sa amin. Pero nakita niya naman yung itsura. And itong kung saan tayo ngayon, napapalibutan siya ng 3 malalaking barangays na Yung talagang Coliseum. laging lubog sa baha. Talagang lugar siya for events, for games. Pero over the years, in the recent past, mas ang gamit niya na talaga evacuation center. Pero yung design ng Coliseum, hindi pang evacuation center. So yung gusto sana namin gawin, i-retrofit siya as an evacuation center. So pag walang baha, Coliseum siya. Pero pag may baha, evacuation center siya. Para comfortable yung mga tao. Ang pinaka-problema pa namin dito, yung mga banyo niya nasa baba. Pag mataas Ayan, yung mga floods, baklas-baklas na inaabot yung yung floor. mga banyo, hindi nagagamit. So ang gagawin namin, iaakyat namin. Maglalagay kami ng mga banyo sa second floor. Yung yung common kitchen, ilalagay namin sa second floor. Maglalagay ng storage ng goods, mga relief goods sa second floor din para hindi siya inaabot. So, ang isang pinakamalaking windfall sa amin, itong Oplan Contrabaha, kasi yung inaasam naming equipment, nagpadala sila dito ng 5. So, ang laking bagay nun kasi hindi na mano-mano yung paglinis. Tapos, ang dami kasi namin, lalo na yung siltation, hindi siya kayang imano-mano. So, ngayon na may equipment na, kaya na. Yung Bicol River Basin kasi, parang, ano kasi yun gray infrastructure karamihan, matagal. Hindi yung floods every year So, okay itong complementation ng Oplan Contrabaha. Kasi yung focus nito, mas green infrastructure. Pagbuhay ng mga riverbeds na nag-dry up na, pagpalalim ng mga creeks, pag-widen ng mga waterways, paglinis. So, tingin namin, ang laking bagay nito while waiting for that. So, mas long-term yung Bicol River Basin Development Program. Ito, mas short-term, mas ngayon na. And ako, malaki yung paniniwala ko na pag na-sustain lang ito, maraming hindi na kailangan na gray infrastructure. Totoo lang po talaga napakalaking problema po ng Naga yung Ayan, evacuation galing, system. Gaya po dito, Yan yung mga feedback po ng mga liga ng mga barangay. Na ilan po Kasalita. inaasahan para po magkaroon ng evacuation system. Ang lahat ng mga Alam nyo kasi ganito po, yung palang JC Robredo Coliseum, yun po yung asawa ni Vice President at Mayor Leni Robredo. Dating DILG Secretary si JC, di ba? Pinagawa yun, so ang purpose niyan ay dalawa talaga pala. Hindi lang Coliseum, pang sports, kung ano-ano, events na malalaki, kung hindi evacuation center. Kasi yung palang Coliseum, napapaikutan daw po ng 3 barangay na lumulubog tuwing tag-ulan pag maraming baha. Wow! Kaya nga dalawa yung purpose. Pero sa nakita natin, mahaba yung video, pinakita ng thank you nga pala sa RTBM, Office of the President. Yung video niyan dahil sila yung kasama at nakabuntot talaga sa Pangulo yan araw-araw kahit saan. Ako, nakakapanghinayang talagang ang laki ng damage. Yung floor ng basketball court, tennis court, lahat nabaklas na Sira-sira na. Butas-butas na. Yung mga kisame na Coliseum, yung maraming lugar sa loob at labas ng Coliseum ay talagang dapat kumpuni. Lagi ko naman yung initial na tulong ng presidente na kung di ako kakamali pala kalahating bilyon ba yun? 500 million. Malaking tulong yun para makumpuni. Isipin mo, sabi ni Leni Robredo, ni Mayor yun daw mga CR nasa baba ng Coliseum. Kasi usually ganun talaga Ang problema, pag binahal lubog, so saan? Ano gagawin ng mga evacuees? So itataas lahat yun. Yun po. Hindi lang mga taga Naga City, siguro lahat ng mga nangangailangan doon, lalo na yung mga nahilig sa sports, na iba pa, pwede dumayo. Sabi nga ng Pangulo, buong Bicol pwede makinabang doon kasi Coliseum. Coliseum na pwedeng gamitin sa lahat ng mga events ng ating kabataan. At pag tag-ulan nga po ay evacuation center. So, alam nyo, matagal na pala yung problemang yan. Walang tumutulong sa Naga.
sa nakaraang gobyerno, sa bagay, wala ka namang aasahan kay Digong. Binabastos-bastos nga lang si Vice President Leni Robredo ng panahon yan eh. Paano naman tutulungan? Ganun silang katindi. 6 na taon o ilang taon na pabayaan yung Naga. So ngayon, kaya pala tama yung pagbalik ni Leni na asikasuhin niya yung kanyang bayan. At pag napaganda niya yung kanyang city pala, ay yung city ng Naga, abay di magandang halimbawa yan. Kung mapapaganda niyan sa tulong ng local and national government, positibo yan, hindi lang sa taga-Naga. Magiging halimbawa ito na kahit kalaban sa politika, kay Pangulong Marcos wala na yun. Tapos ng politika, nagtutulungan na. Yan ang kailangan nating makita. Yan po yan. Sana lahat, sana all. Ang problema yung iba kasi, tinulungan mo na, nagagalit pa eh. May mga gandang project na. Sinisiraan pa ang Pangulo na sinasabing nangaagaw. Wala na talaga. Alam mo yung mga anti-Marcos group, o sabihin natin, Duterte camp, Duterte supporters, walang nakikita positibo yung mga yan, puro negative na. Kasi atat na atat sila na magpalit ng gobyerno at mangagaw ng gobyerno. Ayun naman gusto mangagaw ng gobyerno, katakot-takot ng kaso, may disbarment sa Supreme Court, may plunder at corruption sa Office of the Ombudsman, 4 yung impeachment complaint, betrayal of public trust, napakaraming mahina lang talaga yung ating mga kinaukulan, yung babagal gumalaw eh. Pero sa kabila po ng matitinding kasong yan, nagdeklara pa. Dahil hindi nila maagaw kay Pangulong Marcos kasi hindi naman talaga pwedeng agawin yung kapangyarihan. People power nila, walang supporters, walang tao. Resign, wala. At kung ano mga kanilang mga bintang, walang nangyari. Kaya sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, sa kalye, sa media, sa impeachment, lahat na-reject ng tao. At dahil naniniwalang walang basihan laban kay Pangulong Marcos. Abay, akalain nyo. Ngayon maaga pang nagdeklara, gusto maging presidente. Ito naman ay aking sarili opinion. Baka naman pwedeng bawasan ng kapal kung ano man yung makapal sa inyo. Harapin muna yung kaso. Pag malinis na yung kaso mo, wala ka ng problema, may mukha ka nang ihaharap sa bayan. Katakot-takot ang mga kaso nyo eh. Tapos ngayon gusto pa nyo maging presidente. Kahit nakarapatan mo yan, pero akin naman sinasabi dito, dapat linisin muna. Para bang bago ka mangapit bahay, tingnan muna yung bahay mo. Bago ka mag-ambisyon ng malawak na posisyon, tingnan muna kung malinis ka. Dapat ganon. Kung marami na magagalit sa atin, pero wala akong pakialam sa inyo kahit magalit kayo. Sa totoo lang, dahil ako'y Pilipino, may malasakit sa bayang ito. Ang Pilipinas dapat pamunuan ng matalino, magaling, may kakayanan. Walang bahid ng anumang kaso, lalo na kung korupsyon. Dapat yun ang leader by example. Pero kung lahat ng korte may kaso, sa Supreme Court, sa Ombudsman, hindi man korte, pero papunta ng Sandigang Bayan, tapos impeachment, wow! Sa kinukuha ang kapal nito, pakapalan na talaga,